Ryan, sa Cash for Work program ng DSWD, ano ang magiging trabaho ng mga lumikas sa pamilya mula sa Bulkan Mayon? Magandang gabi. Nabutan nga namin itong mga evacuees dito sa Buang Evacuation Center na naglilinis ng kanilang evacuation center. Ayon sa CSWD, isa na ito sa magiging trabaho nila. Kasabay pa dito ang pagtutuloy, ang pagtusayos, at pagtutulitan na ng ayusan dito sa evacuation center. At kung meron pang itatayo ng mga tents, mga temporary shelters, at iba pang nangangailangan nila ay magiging katulong nila sa pagtatrabaho ng Monica, nagsimula na ngayong araw ang Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang pansamantalang lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito po sa ngayon, napakalaking bagay po na binigay ng gobyerno ng DSWD na tulong sa mga evacuees. Kasi po, sa ngayon po, hindi po sila makapagtanim at apektado po yung kanilang taniman. So hindi lang po sa nagtatanim, kahit na gusto magtanim, hindi makapagtanim kasi po naapektuhan na po yung lupa na taniman. Sa Buwan Evacuation Center sa Tabaco Albay, naabutan namin ang mga lumikas na pamilya na naglilinis ng bakuran sa kanilang evacuation center. Parte na ito ng kanilang trabaho sa pamahalaan. Kapalit nito ang halaga na magagamit habang nananatili sa mga lugar na ito. Si Tatay Julio, bagamat kabilang sa Person with Disability o PWD, nakakuha ng trabaho sa evacuation center. Ayon sa kanya, sa kabila ng kanyang kalagayan, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong kumita para sa kanyang pamilya. Kahit sir na ganito ang buhay ko, kahit ano po, nagtatanim po, kahit ano pong trabaho, kaya ko pa ba po? Si Mang Alfredo na ang kabuhayan ay pagtitinda ng halaman sa Mayon Planetarium, pero dahil sa aktibidad ng bulkan, sarado ngayon ang kanilang negosyo, kaya wala nang kita, tigil pa ang kabuhayan. Naisama po kami sa trabaho kong ganito. Natutuwa naman po kami kasi mayroon din naman po kami inaasahan. Kasi yung hanap buhay po namin, wala po kami hanap buhay sa taas ngayon. Kasi ang hanap buhay namin sa taas lang po, sa Mayon Planetarium po. Titinda po kami ng mga halaman po. Iba naman ang sitwasyon ni Nanay Emmeline. Bagamat nasa 6.1 kilometer na ang kanilang bahay, hindi pa rin sila makapaghanap buhay. Ang problema, ang kanilang hanap buhay ay nasa loob ng 6 kilometer PDC. Dahil bawal ang anumang human activity sa loob, wala silang hanap buhay, wala din silang pangtusto sa araw-araw na pangangailangan. Binigyan kami ng trabaho para magkaroon din kami ng income. Pati yung hanap buhay namin, sir, doon po sa sa Mayon Skyline. Wala na po kami ng hanap buhay. Kasi titinda lang po kami ng mga gulay saka yung mga halaman. Sa isang pamilya pansamantalang naninirahan sa evacuation center, isa sa kanila ang kailangan magtrabaho sa isang araw ng paglilinis, pagsasaayos at iba pang mga gawain para sa kanilang evacuation center. Sa Cash for Work program ng pamahalaan, makakatanggap sila ng 435 pesos sa isang araw o aabot sa 13,000 pisong halaga sa isang buwan. Malaking tulong na umano sa mga apektadong pamilya, lalo't hindi pa nila alam kung kailan babalik sa normal itong Bulkang Mayon. At Monica, patuloy na nakakakitaan ng PBOX ng mataas na aktibidad itong Bulkang Mayon. Sa katunayan, nagtala ng 83 volcanic earthquakes, 273 rockfall events, at 61 pyroclastic density current o uson itong Bulkang Mayon. Kabilang pa ang 1,973 na tonelada ng sulfur dioxide flux at nakakitaan din ng steam plumes na aabot sa 500 meters. Nananatili din na namamaga itong dalisdis ng bulkan na indikasyon na anumang oras ay pwedeng sumabog itong Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Albay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Salatandol.